Ayun. Sakto na ang ating mga pwesto. Tayo po'y nagdagdag na ng mga cheers. And praise God. Mukhang puno na ulit tayo. Palakpakan nga natin si Lord. Ayan. Banda-banda riyan. Tayo na may maglalagay diyan ng mga air cooler pa. And mag-e-extend na tayo ng kaunti dito sa front. Amen? Praise God. So, batiin mo ang iyong nasa kaliwat kanan ng good morning. Praise God. Ako'y nakapangako na ang sabi ko kanina, meron na po kasi tayong group chat ng online and international. Amen? So, we have a plan kung ano ang mga plano nating gawin doon sa mga member natin na nasa ibang bansa. Kasi ang place nila ay malalayo talaga sila sa mga churches din. So, more on sila yung mga online. So, kung sa biyaya ng Diyos, kayong lahat ay natututukan dito ng inyong mga A-group. So, ngayon, magkaano po tayo ng mga international, atin po silang aalagaan doon. So, ayan, meron po tayong member sa Taiwan. Meron po tayong 2 member na nasa barko. Hindi ko alam kung saan bansa sila. Basta mga kada araw ay nagpalipat-lipat. Meron po tayo sa New York, sa Greece, yan, sa Italy, New Zealand. Ba, marami pa tayong Saan pa ba tayo merong mga member? Di ko na kayo maisa-isa. Saudi, ayan, praise God. Sa lahat po nanonood sa online, welcome po, welcome, God bless you. At kung kayo po ay meron kayong mga A-group member na nagpunta sa ibang bansa na at wala pa po doon sa GC na iyon or sa ating pong gagawin para sa mga nasa international, eh kayo po'y mag-update sa inyong mga A-group leaders para po atin silang ma-add. Amen? Para kahit sila'y malayo, sila po'y naaalagaan. Amen po ba? Palakpakan nga natin si Lord. Ayun. Saka po pala, mamayang hapon, ang youth boys ay tuloy na ang opening ng kanilang basketball league. Ayan. So, pwede ho bang manood? Pwede. Saan ka ang court nyo mamaya? Sa Butong. O, pagkakalayo pala. Diyan daw ang kailang opening mamaya. So, lahat po kayo ay aming wine-welcome kung gusto nyong makinood sa kanila. Ayan. Kung gusto nyo naman, ay di maghuntahan na lang tayo dito sa simbahan. Wala rin naman problema. Okay, let's start. Ang ating pong pag-uusapan ay iikot lamang po mula sa book ng Acts, chapter 16, verse 16 to 32. So, iaano ko na po sa inyo ang nangyari doon. Si Paul at si Silas, sila po ay nag-share ng gospel. Then, doon sa lugar na kailang pinuntahan, meron po doong isang babae na sinasapian ng evil spirit. Or sabihin na nating kargado. Yun ang term natin mga Christian. Kargado. Sinasapian. At yung wicked spirit na sumasapi sa kanya, ay binibigyan siya ng kapangyarihan na makapanghula. So, ibig sabihin, ninegosyo. Yung babae, merong amo, ninegosyo niya. And then, habang sina Paul at sila po ay nag-share ng gospel, yung babae na yon ay laging sigaw ng sigaw. Sineshare din niya, sinisigaw din niya ang gospel patungkol sa sinasabi ni Paul at ni Silas. Siguro, si Paul at si Silas, hindi sila makapag-concentrate kasi lagi nakiki-intervene yung babae. Kaya, ang ginawa ni Paul, diniliverance niya yung babae. Pinaalis niya ang karga. Right after nung madeliverance yung babae, tama na rin naalis yung kapangyarihan niyang manghula. Yung babae na yon, merong amo. Kagaya na sabi ko sa inyo kanina, ginagawa nilang negosyo yung kapangyarihan na yon. Kaya, nung umalis na yung wicked spirit, wala nang kapangyarihan yung babae, wala na silang negosyo. Kaya ngayon, itong amo nung lalaki ay nagalit. Ang ginawa nila kay Paul at kay Silas ay kanilang kinaladkad. Papunta doon sa, sabihin na natin, sa may kapangyarihan or sabihin na natin sa gobyerno. Right after nilang dalhin doon ay pinagbintangan nila sina Paul at si Silas na mga ito ho, more on false accusation, ang mga binibintang. Ang ginawa ng mga tao kay Paul at Silas, sila ay kinaladkad, sila po ay binugbog,
sila po ay hinubaran, sila po ay hinagupit. And right after na gawin nyo sa kanila, sila po ay kinulong sa lugar kung saan sa pinakalooban ng kulungan. Nakatali ang kailang kamay, nakatali ang kanilang paa. Nasa place sila na mabaho, pinakamalalim. Grabe, no? Nag-share lang sila ng gospel, tapos ganun na nangyari. O, sabi mo sa iyo, nasa kaliwat kanan, madali na mag-share ng gospel ngayon. Wala na, hindi ka na dadalhin sa kulungan pag nag-share ka ng gospel. It is easy to share the gospel sa panahon natin ngayon. We are so blessed. Amen. Now, nung sina Paul at si Silas ay nakakulong, ano po ang kailang ginawa? Mga Gawa chapter 16 verse 25 to 26. Na maghahating gabi na, sina Pablo at Silas ay nananalangin at umaawit ng mga himno sa Diyos at nakikinig naman ng ibang mga bilanggo. Verse 26. Walang ano-ano'y lumindol ng malakas at nayanig pati ang mga pundasyon ng bilangguan. Biglang nabuksan ang mga pinto at nakalag ang mga tanikala ng lahat ng bilanggo. Praise God. Alam nyo ho, the following verses, marami pang magandang ginawa dyan ng Panginoon. Pero dyan lang po muna tayo mag-focus. Ngayong araw na ito, we will talk about the power of worship. Yan, ang kapangyarihan ng pagsamba. Yung worship, hindi lang po ito yung kanina yung ginawa. Bago mag-word na kayo po ay nakikinig, kayo ay sumasabay sa awit. Ito po ay makapangyarihang pagkilos. Kaya ngayon, pag-aralan natin, ano nga ba nangyayari kapag nagwo-worship tayo? Amen? O, sabi mo sa iyo, nasa kaliwat kanan, ang start ng service ay bago ang worship. Hindi ang preaching. Hindi ang worship ay pangpaipon ng tao. Ang start ng service, worship. Kaya, wag mo nga hayaang mamimiss mo mga ganung mga bagay. Why? May matinding ginagawa ang Panginoon. So, ano nga ba nangyayari kapag nagwo-worship tayo? Number 1, worship changes the atmosphere. Pag ikaw ay sumasamba, umaawit, nagpupuri, nananalangin sa Panginoon, nababago nito ang mga nasa paligid mo. Nababago nito kung paano mo tingnan ang paligid mo. Mga Gawa chapter 16 verse 25, na maghahating gabi na sina Pablo at Silas ay nananalangin at umaawit ng mga himno sa Diyos at nakikinig naman ang mga bilanggo. Remember this, si Paul at si Silas, wala sila sa kanilang perfect place, wala sila sa kanilang peaceful place. Bakit? Kagaya ng sabi ko sa inyo kanina, bago mangyari na sila'y nagpupuri ng hating gabi, ano nangyari nung tanghali? Ano nangyari ng hapon? Sila'y binugbog, sila'y hinagupit. Walang justice. Painful, full of discouragement. At kung saang lugar sila nagpupuri, ang pangit ng atmosphere doon. Kagaya po ng sila po ay kinulong sa pinakamalalim na lugar. Ibig sabihin, doon sila ay kinulong sa dinadaanan ng mga daga. Ibig sabihin, ang nilalagay sa lugar na yon, sila yung mga matitindi na ang krimen na ginawa. Imagine that, nag-share ng gospel, ganun katindi na, ganun sila ay kinulong, sila ay nakatali. Mabaho, surrounded pa sila ng mga kriminal. Alam mo ga kung saan sina Pablo nakakulong? Yung huminga ka pa lamang ay battle na. Why? Yung baho ng lugar, ang dilim ng lugar. Yung paghinga mo pa lang ay matinding laban na yon. Pero ito hindi sila napigilang mag-worship. Pastor, hindi naman naaalis yung tali no sila nagwo-worship. Hindi man naaalis ang tali, pero nababago ang paligid dahil sila'y nagwo-worship. Listen, church, ang worship ay dapat lampas sa current situation mo. Example, kahit pa anong pinagdadaanan mo, wag mong idadamay at wag mong hahayaang mawawala ang worship mo. Kung ito ang pinagdadaanan mo, dapat mas mataas dyan ang pagsamba mo sa Diyos. Why? Kasi
kung lahat ng nangyayari sa paligid mo'y kukunin mo, mapapagod ka. Kung ang lahat na nangyayari sa labas ay i-absorb mo papasok sa'yo, mapapagod ka. If we will notice, dyan sa verse, na dominate ni Paul at ni Silas ang lugar na yon. Ang mga kapwa nila nakakulong ang nakinig sa kanila. At nakikinig naman ang ibang mga bilanggo. So, ano kailangan gawin? Dapat pala ay uuna ka ng worship. Instead na ikaw ang makinig sa sitwasyon mo, dapat ang sitwasyon mo ang nakikinig sa worship mo. Magkaibang bagay yun. Instead na ikaw ay umupo, magkulong, mag-overthink, dahil yun ang nangyayari sa paligid, from outside, kukunin mo inside. Kaya anong resulta? Punong-puno tayo ng worries, punong-puno tayo ng fear. Inobserve mo na ang mga nasa paligid mo, kaya minsan punong-puno tayo ng panic, irritable tayo, kinuha mo na lahat na nangyayari sa paligid mo, kaya dinidisconnect mo na ang sarili mo sa church. Ano sinasabi ng mga paligid mo, yun ang kinukuha mo. Kung ano ang atmosphere, yun ang kinukuha mo. Sinasabi ng paligid, dito ang mga reklamador. Ay, reklamo ka na rin ng reklamo. Bakit? Yun ang sabi ng paligid mo di na mga OA. Okay, OA daw, sabi ng atmosphere. Pagising mo sa umaga, dito ang mga walang pera. Walang pera. You're getting the point? Ina-observe natin kung ano ang nasa paligid natin. At yan ang gusto ng kaaway. Basagin ka sa loob. This is the revelation. Hindi kayang pigilin ni Satanas ang magandang plano sa iyo ng Diyos. Pero, pwedeng ikaw mismo ang gamitin niya para masira ang plano sa iyo ng Diyos. Bakit? Pag nawasak niya ang loob mo, maaalis ang iyong faith, maaalis ang iyong peace, maaalis ang iyong hope. Kaya, anong pinakadapat magandang gawin? Kagaya po ni Pablo at ni Silas, andun sila sa mabigat na atmosphere, pero ang nagdo-dominate, worship. Worship. Huwag mong ubusin ang oras mo para pakinggan ang sitwasyon mo. Gamitin mo ang lakas mo para iparinig sa sitwasyon mo kung sino ang Diyos mo. Sinasabi ng sitwasyon mo, heto ka, ganito dapat ang iyong maramdaman. Pero sinasabi ng worship mo, heto ang Diyos mo. At ganito ka dapat mag-depend. Hello? Based po sa pag-aaral, 85 to 91% ng ating mga worries, ng ating mga negative thoughts, ay hindi nangyayari. Ulitin ko. Based sa pag-aaral, 85% to 91% ng ating mga negative thoughts, ng ating mga worries, ay hindi nangyayari. At yan ang ginagamit ni Satan. Pumunta ka doon sa salitang what if. Yan ang gusto ng kaaway, ang mapuno ka ng worries. Paano if babagsak ako? Paano ang future ko? Paano ang career ko? Paano kung hindi ko ito magawa? Paano ang pamilya ko? Paano kung magkasakit ako? Ang worries ay lagi sinasabing, hindi mo kaya, limitado ka lang, wala na mangyayari sa iyo. Pero ang mga taong sumasamba sa Panginoon, pinaparinig nila sa worries, sino ba ang Diyos nila? Kapag wala ka ng pera, taas ang kamay ng mga walang pera. Praise God, lahat kayo mapera. Pag wala ka ng pera, instead na i-absorb mo ang mga nasa paligid mo, wala ka na, hindi ka na makakakain, hindi ka na makakabawi, hanggang dyan ka na lang. Wala ka na makapasa iyong bulsa. E di praise God, i-position mo ang iyong kamay, itaas mo ang iyong kamay, umawit ka sa Panginoon. Iparinig mo sa sitwasyon mo na merong pangako ang Diyos na hindi ka niya pababayaan. Iparinig mo sa sitwasyon mo that God will provide. He is the Jehovah Jireh. He is your provider. Imagine that. Instead na pakinggan mo, sigaw na wala ka ng pera. Oo nga. Hindi. Iparinig mo doon sa sitwasyon na yon na meron kang Diyos na magpo-provide.
Pastor, wala namang agad bumagsak na pera. Pero nabago ang puso mo. Pero nabago ang atmosphere mo. And that is the best time para matindi ang kilos ng Panginoon. Don't wait for the atmosphere to change before you worship. Worship first and the atmosphere will follow. Minsan tayo nagarni, dami nating nasesay na negative lagi sa nangyayari sa paligid. Tapos mamaya meron palang plot twist si Lord, tapos saka tayo magpupuri. Amen? Ang pangit na, ang dami na natin nasabi kay Lord, Lord, pabaya kang Diyos. Lord, hindi ka tapat. Tapos yung pala, meron palang plot twist si Lord. Yung palang hinahanap mo, ipoprovide din ni Lord on that day. Lord, tapat ka nga. Ano mo yun? Hindi kailangang magbagong atmosphere bago magbagong worship. Mag-worship ka ng mag-worship at hayaan mo ang Diyos ang kumilos. If meron ka nararamdamang merong masakit sa iyo at i-absorb mo na yung lahat, naku, garni rin nagsimula si Pero alam nyo po, si worship, ang sasabihin sa iyo ni worship, Lord, tinapos mo na po ang lahat ng sakit at karamdaman. Lord, I am healed. Hindi man ito nabago ang sitwasyon mo sa labas, pero nabago ang atmosphere mo sa loob, praise God, na ipanalo mo ang unang laban. Na ipanalo mo ang unang laban. Philippians chapter 4, verse 6 to 7. Come on, read that verse. Basahin mo. Ako na. Salamat po sa inyong mga energy. Ramdam na ramdam ko dito sa stage ang inyong energy. Ang sabi ng Bible, don't be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your request to God. Ano mangyayari on that 7? And the peace of God, which transcend all understanding, will guard your heart and mind in your Christ Jesus. Ibig sabihin, ang unang laban lagi hindi sa labas. Ang mga laban lagi nangyayari sa loob. Kaya kailangan nauuna ang Panginoon. Kailangan nauunang pumosisyon ang Diyos sa iyong buhay. Tell God everything. Tell God anything. Instead na umikot ang mga thoughts mo sa mga pwedeng mangyari na mga worries, pumunta ka na agad sa worship at sabihin mo na agad kung ano ang gagawin ng Diyos sa sitwasyon na yan. Si Paul at si Silas, hindi sila nag-worship dahil nasa mabuti silang sitwasyon. Sila'y nag-worship kasi alam nilang laging mabuti ang kanilang Diyos. Amen? Kaya if you want to change the atmosphere, praise God. Praise God. Mag-worship ka. Huwag mong punuin ang iyong mga ng kung ano-anong mga bagay. Number 2, worship breaks strongholds and chain. Mga Gawa chapter 16 verse 26. Walang ano-ano'y lumindol ng malakas at niyanig pati ang pundasyon ng bilangguan. Biglang nabuksan ang mga pinto at nakilag ang mga tanikala ng lahat ng bilanggo. Imagine that. Habang sila'y umaawit, suddenly, walang ano-ano. Ibig sabihin, biglaan. Walang sinabing oras. Unexpected. Ito kasi yun while you are worshiping, maging excited ka. Bakit? Kasi pinuposisyon mo ang sarili mo na si Lord na ang kumilos. Kaya laging sigurado, pag ikaw ay nagwo-worship, may ginagawa si Lord. Sino dito ang naniniwala? Siya'y nandoon sa kanyang, pumunta siya dito sa church, siya'y nandoon siya sa kanyang midnight season. Ano ba yung midnight season? Galing ka sa bugbog, ikay nakatali, ikay nandoon sa season na kung saan pangit. Pero ngayong araw na ito, pupunta ka sa season na kung saan palalayain ka ng Panginoon. And I tell you, posible yun. Bakit?
Kasi nakaposisyon ka ngayong oras na ito na ikay sumasamba sa Diyos. Ang sabi dito, nawasak ang mga pundasyon, nabuksan, at yung mga tanikala. Hindi lamang po ito patungkol sa physical building. Ito po ay patungkol din sa strongholds kung saan tayo nakakulong at kung saan tayo nakatali. When we worship, matindi palang kapangyarihan nito. Nakakabasag pala ito ng mga strongholds and chain. Ano ba, pastor, ang mga example ng strongholds? Pwede ngayong oras na ito, nakakaranas ka ng stronghold of fear, lust, addiction, anger, depression, insecurity, poverty, sickness and diseases, generational curses. Pwede ngayong oras na ito ay nandiyan ka sa strongholds na yan. Kaya ito po ay tinawag na chain dahil ito po ay hindi na simpleng kasalanan. Ito ay naging mindset mo na. Ito ay naging habit mo na, naging pattern at naging cycle na ng iyong buhay. Kaya, kung meron ka nararanasan na ganyan, actually, normal na sometimes meron kang fear. Pero kung lagi kang pumupunta doon, laging doon ka bumabagsak sa mga naalin dyan, ang tinatawag na po dyan ay meron ka ng strongholds. And praise God, sa Book of Acts, may pwede kang gawin at may kapangyarihan ng Diyos. Kung ang isang tao ay meron siyang stronghold ng sin, ng lust, porn, unclean thoughts, kahit pa anong laban niya, nakikita niya na uli ang sarili niya, nabagsak siya doon. Hindi na kaya ng mindset lang yan. Kasi mas lamang na yung natural. Lagi nang wala naman nakakakita. Normal na lamang yan sa panahon ngayon. Masyado nang malakas ang shame and guilt, hiding and addiction. Ibig sabihin, strongholds mo na yan. Eh di, pastor, ano kailangan mong gawin? Eh di, kantahin mo lagi ang pusong dalisay. Pusong dalisay, ang aking nais. Ano sabi daw? Nalikain mo, Diyos, para sa akin. Ano ibig sabihin nun? While you're worshiping the Lord, nababasag ang strongholds kasi hindi ka lang kumakanta. Hinihingi mo sa Diyos na baguhin ang iyong puso. Ano pa? Lagi mong banggitin ang mga verse na ito. Psalm 51 verse 10 to 11. Create in me a pure heart, O God, and renew a steadfast spirit within me. Do not cast me from your presence or take your Holy Spirit from me. Ibig sabihin, habang binabanggit mo ang mga salitang yan, ang puso mo'y nililinis ng Diyos. At yung mga strongholds na yon, mawawala na Bakit? Mas titibay na ang conviction. Bakit? Lagi mo nang kanta yung pusong dalisay Lagi mo nang declare, Lord, create in me a pure heart. Habang dinideklara mo yan, may nangyayari, may ginagawa ang Diyos. Amen. Kung ang isang tao merong strongholds ng anger, yan, tingnan mo nga yun nasa kaliwat kanan, laging galit, mataas ang pride, maikli ang pasensya, pasmado ang bibig, parang dito madami. Yan. Napaniwala ka ng mga thoughts mo na ganyan ka talaga. May karapatan kang magalit. At kahit pa anong pigil mo sa bibig mo, mamaya nandoon ka na uli. Nagsasalita ka na uli ng pangit. Nagkukwento ka na uli ng kung ano-ano. Sabi mo sa iyo nasa kaliwat kanan, strongholds yan. Eh di, paltan mo ngayon ang iyong mga playlist. Set a fire. Yan. Refiner's fire. Yung mga apoy para lusaw ang nguso. Amen? Palakpakan nga natin si Lord. Pagka pasmado ang bibig, mga set a fire, yung mga paluto mo ang uso mo, paluto mo ang puso mo kay Lord. Amen? Yung galit na papalitan ng apoy ng Diyos.
Ano pa lagi mong isuot? Yung bagong pagkatao, dati sa Bible verse, Lord, sinusuot ko na po ang bagong pagkatao, nagmumula sa iyo. Kung meron kang strongholds ng anxiety, depression, and panic attack, lagi kang puro what if, always declare this verse. 1 Peter chapter 5 verse 7, cast all your anxiety on Him because He cares for you. Lord, sinabi mo, Lord God, sa iyong pangako, sinabi mo sa iyong salita, I will surrender it to you, everything. At Lord, sinasabi mo, ikaw ay merong pagpapahalaga sa akin, ako'y mahalaga sa iyo. I tell you, bawat strongholds mo, na pagtagumpayan na yan ng Panginoon. Hindi mo trabaho at lalong hindi mo kayang iligtas ang sarili mo sa strongholds. Yung ikaw, kaya ko na ito. Hindi mo magagawa yan. Ang trabaho may mag-worship. Ang Lord ay magwasak ng strongholds. Si Paul at si Silas, hindi nila winasak, hindi nila pinilit alisin ang chain, hindi nila pinilit buksan ang pinto, at lalong hindi rin sila nakipaglaban sa guard. Ano lang kailang ginawa? Nag-worship lang. Sino ang nagbukas ng pinto? Sino ang kumilos sa kanila? Si Lord. Ang Diyos na ang bahala. Proverbs 18 verse 21, the tongue has the power to life and death, and those who love it will eat its fruit. Alam niyo ho ba, may kapangyarihan ng deklarasyon mo. Ari bonus topic na. Maging maingat ka kung saan ka lagi nakababad. Yung mga nilalaro mo sa mobile phone mo, yung mga pinapanood mo, yung mga naririnig mo. Kung ang thinking mo, Pastor, yun naman po ay for entertainment purposes. I tell you, ang media, yan ay powerful tools para mabago tayo. It's either ma-entertain tayo or makulong tayo sa pamamagitan ng media. Ano ibig sabihin? Too much addiction. Yan. Paano po ba masasabi? Kapag di ka na makatulog dahil sa iyong K-drama, natatapos mo ang episode 1 hanggang episode 10, ang devotion hanggang verse 1 lang. Pastor, na-bless na ako sa verse 1, greetings pa lang. Mamaya, yung mga pinapanood mo na yan, yan ang iyong mga thoughts. Ano mga nasa thoughts mo lagi? Sierra Madre versus kahit anong mangyari. Ipaglalaban ko ang Pilipinas. Kapag nabababad ka sa, pag mahilig ka sa politika, nako, mamaya kahawig mo na mga yan. Pastor, concerned citizen lang. You know what? Ako po ay maano po ako sa politika and I thank the Lord. Pero inilalaban natin yan sa prayer. Why? Sa panahon ngayon, napakahirap mag-judge. Baka marami ka nang nasabing curses sa mga nasa politika nang hindi mo naman pala sure kung yun nga. Paano kung ma-reveal ang truth? Hindi ka naman pala makabansa, ikaw pala ay makapolitika. Kaya sabi mo sa'yo, nasa liwat kanan, bawas-bawas eh. Oh, baka ikaw na una na high blood. Ay, nako. Baka ang laman ng iyong mga reels ay kung ano-ano. Kaya you need to be wise. Yung mga nakikita nyo, yung mga lyrics na pinapakinggan nyo, yan ay mga binhi. At yung mga binhi na yon ay nagiging iyong thoughts. At yung thoughts na yon ay nagiging mong behavior. At ang behavior na yon ay nagiging mong bandage. Kaya mag-ingat sa mga pinapakinggan. Baka mga pinapakinggan mo lagi about sa mga cheating. Sana dalawa ang puso ko. Oh. Mamaya, baka ang kanta lagi mga pusong bato. Baka laging ang mga kanta lagi patungkol lagi sa mga lustful thoughts. Baka laging patungkol sa pagre-revenge.
Baka masyado ka ng, ang mga pakanta mo lagi, mga pasad boy, pasad girl, lagi na yung mga word, yung mga kanta talagang tutulo ang luha Mga love song na pangsamantala. Iyon. Ano pa mga love song dyan? Ay, nako. Kanta ka ng kanta ng mga worldly song. Kaya, may mga impact yan. Malaki ang impact ng ating mga deklarasyon. Kaya mag-switch ka sa worship. Palitan mo ang seed. Why? Pag napalitan ang lagi mong pinapakinggan, nawawala ng hold, ng strongholds. Always declare this powerful verse. 2 Corinthians chapter 3, verse 17. Now the Lord is thy Spirit, and where the Spirit of the Lord is, there is freedom. Anong sinasabi? Once you worship the Lord, ang Espiritu ng Diyos ay nandiyan. At kapag nandyan ang Espiritu ng Diyos, meron niyang kalayaan. Meron kang paglaya. Worship is not just a music. It is a spiritual warfare. Paggising mo sa umaga, wag kung ano-ano ka nang papakinggan. Mag-worship ka kagad. Pag ikaw ay nasa biyahe, wag kung ano-ano pakinggan. Pakinggan mo ng worship. Alam mo nang ikay nangihina, alam mo nang iyong needs. Humanap ka na agad ng mga worship song. Magbasa ka na agad ng Bible na makakatulong sa iyong needs. At kapag natagpuan mo na yon na yun ang lagi ang iyong pakinggan hanggang makalaya ka. Amen? Worship destroy your prison. Kung saan ka man nakakulong ngayon, paltan mo yan ng papuri, paltan mo yan ng pagsamba, and I will tell you, your worship break what broke you. Wawasakin ng worship ang mga sumisira sa'yo. Kaya sabihin mo sa'yo, nasa ulat ka na, palte na ang iyong favorite playlist. Palta na yan ng mga panglangit. Why? 2 Corinthians 3:17. Now, the Lord is the Spirit, and where the Spirit of the Lord is, there is freedom. Invite the Holy Spirit. Invite the Spirit of God. Kung meron kang negosyo, lagi mong ipatugtog doon. Blessing flow like a river. Kung ikay merong pinagdadaanan, lagi mo ipatugtog doon. Be still. Why? There is freedom. Kung nasa ng Espiritu ng Diyos, may kalayaan. Amen? Last, number 3. Worship turns struggle to testimony. Alam niyo po kung ano nangyari? Right after the verse 27, after ng lindol, nabuksan po ang mga tanikala. Nabuksan ang mga pinto, naalis ang mga kalag ng mga nakakulong. Akala ng kawal, dahil siyempre walang ilaw, nabuksan ang mga gate, naalis ang mga tanikala. Akala ng mga kawal, ang mga bilanggo ay tumakas na. Amen? Akala nila tumakas na. Kaya ang ginawa ng kawal ay papatay niya ang kanyang sarili. Siguro siya'y natakot dahil trabaho niyang bantayan ng mga bilanggo. Nung lumindol, nabuksan ng mga akala niya ay natakasan siya. So, ang plano nung kawal ay siya'y magpapakamatay na. Ang sabi ni Pablo, huwag mong gawin yan. Andito kami. And right after that moment, tinanong na nung kawal, paano gaho ma-receive ang kaligtasan na yan? And then that moment, si Paul at si Silas, nag-share na sila ng gospel. Nilinis ng kawal ang kanilang mga sugat, nag-share na sila ng gospel. Ito pa matindi. Miski doon sa tahanan ng mga kawal, nag-share pa rin doon ng gospel si Paul at si Silas. And right after noon, hindi sila tumakas. Bumalik pa uli sila sa kulungan. At kinabukasan, yung mga nagpakulong sa kanila, sila'y nahatulan na sila'y makaka-receive din ng freedom. If we will assess, yung akala nating minsan pangit, kaya pala sila dinala sa kulungan, ay para makarinig ng gospel ang mga nakakulong doon at yung buong pamilya ng mga bantay. Now, this is the point.
Pwedeng ang mga pagsubok mo ngayon ang maging kaligtasan ng iba bukas. Kaya minsan kayo dinadala ng Diyos sa sitwasyon na yan. Hindi para kayo pahirapan. Alam niyo mga taong mga worshiper, nakikita nila ang struggle na ganito. Nakikita nila ang struggle na ito'y paraan ng Diyos para makita ang kanyang glory. Ang mga warrior, nakikita nila ang struggle na punishment ng Diyos. Hello? Kung meron kang problema at nakikita mong punishment yan ng Diyos, di hindi ka worshiper, ikaw ay warrior. Pero kung dumadaan ka sa pagsubok at nakita mo, Lord, praise God, ipapakita mo ang kapangyarihan mo, praise God, worshiper ka. Remember this, huwag kang bibitaw sa pinapagawa sa iyo ng Diyos. Si Paul at si Silas, bago sila makulong, they shared the gospel. Nung sila'y nasa kulungan na, hindi na bago ang vision nila. Kahit sila'y nasa kulungan na at meron na silang chance na tumakas, hindi sila umalis, nag-share pa din sila ng gospel. This is the revelation. Minsan, ang kaaway ay palagi kang aatakihin. Dadaling ka ng kaaway sa tinatawag nating survival mode. Para instead na ikaw ay kingdom mindset, nagbabago. Si self muna. Huwag mo munang gawin ang para sa Diyos. Stay away muna. Ayusin mo muna ang iyong sarili. Yan ang tinatawag nating survival mode. Ginigipit ka ni Satanas para yung isip mong panlangit maging isip panlupa. Mag-focus ka muna sa self mo. Paano ka ga? Ano ka makukuha mo dyan? Paano ang future mo? Because of that struggle, ipapakita sa iyo ni Satan na walang nangyayari sa ginagawa mo sa Panginoon, walang nangyayari sa iyong paglilingkod. Dadaling ka niya sa survival mode para ikaw mismo ang kumilos para na sa iyong sarili. Kaya pag nadala ka niya doon sa word na survival mode, feeling mo lagi kang pandalas, lagi ka nang walang time sa prayer, busy ka na sa mga bagay-bagay. Tatapusin ko muna ito bago na yan. Hindi mo namamalayan, nawawala ng iyong mga prayer life, nawawala ng iyong mga quiet time, nawawala ng mga ginagawa mo sa Panginoon. Alam niyo po, yan ay biblical na rin eh. In the last days, iiwan ng tao ang Panginoon sa paghahangad na yumaman. Ang ibig sabihin, dahil doon sa paghahangad na yumaman, iniiwan ng mga tao ang kanilang pananampalataya. At ganan ang ginagawa ng kaaway. Dadaling ka sa survival mode. Gawin mo ito. Wala na para sa kingdom. Lahat na para sa bills mo. Lagi nang mamaya na yan, Pastor, iraraos ko lang ito. Nakuha na ng world. At tinitingnan mo na ang success. Ganito na ang success. Minsan, shortcut na natin. And I tell you, the moment we neglect the real worship. At kung paano tumakbo ang mundong ito, ganun din tayo tatakbo. Malaki ang chance na iwan mo talaga ang pinakamahalaga. Dahil sa survival mode ng mundong ito, nakapokus yan kay self. Parang ganito, Lord, tatapusin ko muna ito, huli ka na, tatapusin ko lang muna ito. Pag ito, Lord, na-settle ko everything, saka ako babalik sa iyo. That is survival mode. And I tell you, worship is the antidote to survival mode. The moment you worship the Lord, it is not all about you anymore. It's all about Him. Lalo na yung kinanta natin last Sunday, more like Jesus. Di ba? If more of you means less of me, take everything. Alam nyo, buong linggo, yan lang lagi ang aking mga tinutugtog. Bakit? I want to apply the preaching last week na living sacrifice. Araw-araw ay parang pinapako ang sarili mo sa cross. Lord, take everything. If more of you means less of me, Lord, take everything. Si Satan ganito, unahin mo ang sarili mo. Pag ikay worship, hindi si self. Lord, ikaw muna.
Sa survival mode, papapokus ka sa self and fear. Pero kay worship, papapokus ka kay God. Paano, pastor, yung akin? Matthew 6:33. But seek first His kingdom and His righteousness, and all these things will be given to you as well. Ano sinasabi po dito ng Bible? Unahin mo ang Diyos at ang kaharian ng Diyos at ang lahat ng mga bagay. Ang ibig sabihin dito, yung iyong worries, Matthew 6:33. Yung iyong mga worries, si Lord ang magpo-provide. Si Lord ang gagawa. Laging ang simulay kay Jesus, hindi laging panghuli ang Panginoon. Ang Diyos ang nagsimula, ang Diyos ang tatapos. Hindi lang ikaw ang magsisimula. At nung hindi mo na kaya, Lord, tapos-tapusin na ito, Lord. Worship, it's not just raising your hands. It's all about acknowledging God. You are calling the most powerful name. Alam mo ba, pag nagwo-worship ka, kung gaano katindi ang iyong ginagawa, kung sino ang Diyos ng mga Diyos, hari ng hari na iyong mga tinatawag. Philippians chapter 2, verse 9 to 11. Therefore, ito yung tinatawag natin, we're worshiping God. Therefore, God exalted Him to the highest place and give Him the name that is above every name. Ano po yung pangalan na yun? Pangalang pinakadakila sa lahat. Verse 10, that at the name of Jesus, every knee shall bow in heaven and on earth and under the earth. Verse 11, and every tongue acknowledge that Jesus Christ is Lord to the glory of the Father. Ano sinasabi po dyan sa Philippians chapter 2? Sinasabi dyan ng Panginoon, ibinigay sa Panginoong Yesus ang pinakamataas na authority, the name of Jesus. And every time mapoproclaim ang Panginoon, ano sinabi sa verse 10? In the name of Jesus, every knee shall bow. Ibig sabihin, lahat ay luluhod. Ganon kakapangyarihan ng Diyos na tinatawag mo. When you worship God, in heaven, kahit yung mga nasa langit, naluhod sa pangalan niyan. In earth, ang ibig sabihin, dito sa lupa, luluhod. And under earth, ang ibig sabihin, even ang mga demonyo ay luluhod sa pangalang Jesus. Church, it's not just a simple worship. You're calling the most powerful God. Ang lahat ng tuhod ay luluhod, langit at lupa, even the demonic realm. Bawat isa. Kahit nga ang demonyo, alam nila, darating ang time, luluhod sila sa Panginoon. Whatever your situation right now, ang may complete authority dyan ay ang Diyos na tinatawag mo habang nagwo-worship ka. Ganon kakapangyarihan ng iyong Diyos. Hindi ka lamang nakanta. Hinahayaan mo ang hari ng mga hari ang gumawa sa buhay mo. It is not your effort anymore. It is not your plan anymore. When you worship the Lord, He takes over. Alam niyo po, si Paul at si Silas, nasa pinakailalim na sila ng kulungan. Pinakamabaho at pinakasugatan sila. Pero walang magagawa. I don't know and I don't care kung saan ka man nakakulong ngayon. Kung saan ka man nakabaon ngayon. Kung gaano man kadilim ang sitwasyon mo ngayon. Because the moment you worship God, aabutin yan ng presensya ng Diyos. Kahit saan ka pa nakatali ngayon, kahit paanong tanikalayan, kahit paanong nangyaring bugbog, disappointment na naranasan mo kahapon, naranasan mo ngayong taong ito, when you worship God, aabutin ka ng presensya ng Diyos. At walang kahit na anumang merong mas may authority sa Panginoon. Trabahong hindi ka makapasok, trabahong imposible kang makapasok, worship the Lord. Worship the Lord. Why? Kapag sinabi ng Panginoon, magkakatrabaho ka, magkakatrabaho ka.
Pastor, walang bakante. Magkakabakante yan. Pastor, wala akong baker. Magkakabaker ka. Why? Diyos na may authority sa lahat ng bagay na ang tinawag mo. Kahit paanong sakit ng katawan mo, kapag sinabi ng Diyos, be healed, I tell you, gagaling yan. I will end with this verse. Exodus chapter 3, verse 14 to 15. May I call the keyboardist? Sinabi ni Moises, taas ang kamay ni Moises. Sinabi ni Moises, pupunta ako sa mga Israelita. Ito na po yung panahon na kung saan palalayain na ng Diyos ang mga Israelites sa Ehipto at dadalhin na po sa Promised Land. Sinabi ni Moises, pupunta ako sa mga Israelita at sasabihin sa kanilang, ako'y sinugo ng Diyos ng aming nununo. Ngunit, ano po ang sasabihin ko kung itinanong nila kung sino ang nagsugo sa akin? Sabi ni Moises, nakikipag-usap siya kay Lord, pupunta na po ako doon, sasabihin ko sa mga Israelites, tayo na ililigtas na ng Panginoon. Pero paano po kung mayroong nagtanong sa akin, sino daw ang nagsugo sa akin? Verse 14, sinabi ng Diyos, ito palang pangalan ng Panginoon. Sinabi ng Diyos, ako'y si ako nga. Sabihin mo sa mga Israelita na sinugo ka ng Diyos na ang pangalan ay ako nga. Ako'y si ako nga. Ang ibig sabihin pala ng Panginoon doon ay ito. Si Lord ay ako'y si ako, ang Diyos na kailangan mo. Ang Diyos na kailangan mo. Anong ibig sabihin? Lord, kailangan ko ng Diyos na magpo-provide. Ako nga. Lord, kailangan kong gumaling. Ako nga. Ang ibig sabihin, kung ano ang needs mo, yun ang Diyos mo. He is the most powerful God. He is the most high God. Ang tinatawag mo when you worship the Lord, the eternal God, the Almighty God, the powerful God, ano man ang iyong sitwasyon, name your struggle at sasabihin ng Diyos, I am the solution. Ako nga. Ako'y si ako nga. At alam nyo, ang pinakamatinding gagawin lang natin ngayon, worship. Worship. Pwedeng talian ng kaaway ang iyong kamay, pero walang makakapagtali ng pusong handang umawit, magpurit, tumawag sa Panginoon. May you please stand right now? You know what? I'm so excited to preach this word. Like what I said, ang salita ng Diyos ay hindi babalik sa Kanya nang wala lang. Kapag ang gospel ay na-preach, ang kasunod nito ay manifestation ng Kanyang kapangyarihan. Bakit? Patutunayan ng Panginoon na tapat siya sa Kanyang mga salita. Na-share na ang gospel, meron ka ng salitang narinig, ang ibig sabihin, ang trabaho mo ngayon ay paniwala ng iyong narinig. Sambahin mo, nagsalita ang Panginoon. At trabaho ng Panginoon. Kung ikaw ay nandun sa iyong midnight season, ikaw ay nakatali, meron tanikala, ikaw ay sugatan, I tell you, hindi kayang itali ang pusong handang umawit. Ipaparinig mo ngayon sa pinagdadaanan mo na may matinding Diyos. And I tell you, maya-maya lang, mararamdaman mo, there is freedom. Mamaya mararamdaman mo, merong pagyanig. Mamaya mararamdaman mo ang matinding pagkilos ng Panginoon.
Trabaho ni Lord ang miracles. Trabaho ni Lord ang breakthrough. Trabaho ni Lord ang healing. Trabaho ni Lord ang provide. Ano ang trabaho mo? Worship. 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 Come on, worship this song. You deserve the praise. Worthy is your name. Come on, declare this. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Come on, be like Paul and Silas. Worthy is your name. Worship. Jesus. Declare His name. Iparinig mo ngayon sa sitwasyon mo that you are worshiping God. You are worshiping the Most High God, the most powerful God. Declare. Jesus, you deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name. Hey, please right now, lift up your hands. Jesus. Worship the Lord with all your heart. You deserve the praise. Do not be afraid. Worthy is your name. Alam ko ngayon, nasa sitwasyon ka. Worthy is your name. Jesus. Sitwasyon na pangit, sitwasyon na hindi ka sigurado, sitwasyon na ikaw ay nagdududa. I know. Pwedeng ang puso mo ngayon ay sugatan. Pwedeng ang puso mo ngayon ay punong fear. Pwedeng meron niyang bandage. And I tell you, the best solution is to worship. The best solution is to worship. The best solution is to worship. Jesus, you deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name. Get ready. You are now on the verse 25. You are now worshiping the Lord. You are now worshiping in the Lord. Oh, in the name of Jesus. In the name of Jesus. You are now worshiping the Lord. At pinaparinig mo sa sitwasyon mo ngayon that you are worshiping the Lord. Be exalted now in heaven. Lord, I pray. We are now ready. We are now ready on the verse 26. We are now ready on the verse 26. Get ready. Get ready. Lord, in your word, walang ano-ano. Lumindol ng malakas. Iyan na. At ninayanig. Pati ang mga pundasyon ng bilangguan. Biglang nabuksan ang mga pinto. At nakalag ang mga tanigala na lahat ng bilanggo. Get ready. Walang ano-ano. Biglang lumindol. Get ready. Lord, move. Lord, move. Lord, dwell. Lord, touch. Praise you, the name above all name. Be exalted now in the heaven as you glory. I tell you, walang maalim, walang mabaho, walang anumang sitwasyon ang hindi kayang abutin ng Panginoon ngayong oras na ito sa iyong buhay. You alone deserve Today is your freedom. Today is your freedom. Believe. This is your verse 26 moment. Walang ano-ano'y lumindol ng malakas. Nakalag ang mga tanik na nabuksan ang mga pinto, nadurog ang mga pundasyon. Ano lang ang ginagawa mo? Tunay
tunay na pagsamba. Name above all name, be exalted now in heaven as your glory fills this place. You alone deserve our praise. Your name above I believe there is a healing right now. I believe may nagwa-worship dito. Inaayos ng Diyos ang pamilya mo. May nagwa-worship dito. Matagal ka nang alipin ang kasalanan na yan. There's freedom. May nagwa-worship dito. Sugatan ng iyong puso. I see healing. May nagwa-worship dito. Meron kang pinagpe-pray. Trabaho, negosyo. Nakikita ko breakthrough. 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 At yan lang ang ginagawa mo. Worship. Worship. May nakikita ako dito sa pangalan ng Panginoong Hesus. Nagwo-worship. May bahay. May lupa. Merong bagong darating sa pangalan ng Panginoong Hesus. Sa'yo yun. Sa'yo yun. Tila ang pangalan Declare. Itatanghal ka sa kalangitan. Ang kalwalhatian mo ay papupurihan ko. Dakila ang pangalan mo. Itatanghal ka sa kalangitan. Ang kalwalhatian mo ay papupurihan ko. Dakila Itatanghal. Itatanghal ka sa Iparinig mo sa sitwasyon mo. kalwalhatian mo. You're worshiping the Lord. You're worshiping the Lord. You're declaring His name. Itatanghal ka sa kalangitan. Ang kalwalhatian mo ay papupurihan ko. Dakila ang pangalan mo. Ang gusto ng kaaway, ang gusto ng kaaway, tumahimik ka. Ang gusto ng kaaway, pumunta ka sa Bible mode. Ang gusto ng kaaway, mag-worries ka. Ang gusto ng kaaway, tingnan mo ang sitwasyon mo. But right now, sinasabi ngayon sa iyo ng pagsamba, sasabihin mo dyan sa pagsubok na yan, ipapakita mo kay Satanas, ipapakita mo sa sitwasyon yan, sino ang Diyos mo. You are worshiping the Lord. You are worshiping the Lord. Declare. Declare. Ang kalwalhatian mo ay papupurihan ko. Dakila ang pangalan mo. Itatanghal ka sa kalangitan. May pinagdadaanan ka, nasasaktan ka, natatakot ka, may bandage ang kaaway, pero nagwo-worship ka, pero nagpupuri ka. May ginagawa ang Diyos sa iyong buhay. Itatanghal ka sa kalangitan. Ay papupurihan ko. Dakila ang pangalan mo. Itatanghal ka sa kalangitan. Ang kalwalhatian mo ay papupurihan ko. Dakila ang pangalan mo. Itatanghal ka sa kalangitan. Ang kalwalhatian mo ay papupurihan ko. Dakila ang pangalan mo. Kirapat-dapat ang ngalan mo. Kirapat-dapat ang papuri ko'y sa'yo. Come on, with your own language, with your own word, worship Him. Worship Him. Worship Him. Gamit ang iyong sariling salita, ang iyong tinig, ang iyong puso. Worship Him. Worship Him. Worship Him. Dapat ang ngalan mo. Kirapat-dapat Worship Him. Worship Him. papuri Worship ko'y Him. Set your heart. Set your heart. Worship Him. Kirapat-dapat Worship Him. ngalan We worship You in this place.
We worship you in this place. The glory of God is here. The glory of God is here. The glory of God is here. The presence of God is here. Worship Him. 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 He deserves. He deserves. He deserves. Worship Him. Worship Him. Huwag kang matakot sa needs mo. Huwag kang matakot sa pangangailangan mo. Just worship Him. Just worship Him. Just worship Him. Karapat-dapat ang ngalan mo. Karapat-dapat ang papuri ko'y sa'yo. Just worship the Lord. Karapat-dapat Just worship the Lord. ngalan mo. Karapat-dapat ang papuri ko'y sa'yo. Karapat-dapat ang ngalan mo. Again, for the last time, I will declare to you this verse. Nang maghahating gabi na, sina Pablo at Silas ay nananalangin, umaawit ng mga himno sa Diyos at nakikinig naman ng mga bilanggo. Walang ano-ano'y, eto na ang season mo. Walang ano-ano'y, lumindol ng malakas. Niyanig pati ang pundasyon ng mga bilangguan. Biglang nabuksan ang mga pinto. Nakalaga mga tanikalanan lahat ng bilanggo. I declare freedom. I declare freedom. I declare open doors. I declare open doors. Yes. 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 It will manifest. Ngalan mo. Karapat-dapat ang papuri ko'y sa'yo. Karapat-dapat ang ngalan mo. Yes. Nayanig ang mga pundasyon. Papuri ko'y sa'yo. Nabuksan ang mga pinto. Naalis ang mga tanikala. Tinanggap mo na ito. Hindi dahil sa kilos mo. Sumamba ka lang. Trabaho yan ni Lord. At ginawa na ni Lord ang trabaho niya. And this is the reminder. Kapag tinanggap mo na yan, at alam kong natanggap mo na, wag mong kakalimutan ang purpose. Share the gospel. Share the gospel. We thank you, Lord. We thank you, Jesus. We sealed everything in your most precious and powerful blood. In Jesus' name, everybody say, Amen and amen.